Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, BPI at tumistigo kay Inday. Nako eto nawasak ang ebidensya ng prosecutor team ni Luestro sa Senado. Attorney Topacio pinakita ang resibo. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan mga kababayan. Syempre, ito po ang bago nating setup, no? Makikita nyo po mga kababayan dito po sa gilid, no? Mayroon pong naka-flash dyan. Yung cellphone ko po yan mga kababayan, no? Ayan, no? Ha? Oh. Habang pinapanood po natin yung main video natin, ay scroll ko po yan at pag nakakita po tayo, no? Ng mga importanteng balita na atin pong pwedeng bigyan ng reaksyon ay ipopost po muna natin yung video tapos bigyan po natin ng reaksyon, no mga kababayan, para hindi po masayang yung oras natin. Ayan mga kababayan, eto na nga, pasadahan na po agad natin yung video. Pasok eto na po. Tuloy pa rin ang kontrobersya mula dito sa impeachment. Eto kasing mga prosecutors noong nasa Quadcom sila at noong dinidinig nila yung probable cause. Hindi pala Quadcom, yung committee, Okay. Justice Committee. Palagi nilang sinasabi, paulit-ulit, bilyon-bilyon daw ang salapi ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Unang-una, kinlaro na po yan ng bangko. Sinabi na ng Bank of the Philippine Islands, mga bossing, mali po, nagkaroon ng computer error. Yung sinasabi nyong 2 bilyon o B, 2 milyon lang po yun. Oy, grabe. Dito. So yan mga kababayan, ito po yung balita mga kababayan. Mula po ito sa Brigada News. Ayan mga kababayan, mula sa Brigada News. Sabi po dito, itong si Ombudsman Boying Rimulya. Kakagatin na ba itong si Marcos? Kasi sabi po dito mga kababayan, no? Ayan Ombudsman tinitiyak na kikilos ang pamahalaan para mabawi ang nakatagong ill-gotten wealth sa US. Nako, ang tanong dito mga kababayan, kakagatin na ba ni Ombudsman Boying Rimulya itong si President Bongbong Marcos? Nako, ayan po ang malaking katanungan dyan mga kababayan. Ang problema, kung naniniwala ba ang taong bayan dito? Sabi po kasi dito, no, sa comments, magbasa muna tayo saglit lang. Paldo si bossing niyan, mabawi na. Pwede rin gamitin si Ombudsman pala. Pero teka lang, bakit si Ombudsman po ang dito, di ba? Paprocess. Di ba? Ang Ombudsman mga kababayan, para po yan sa mga tiwaling government official. Bakit hindi AMLAC po ang ano bang dapat? Department of Finance, AMLAC, DFA, di ba? Kasi foreign nasa labas ng ating bansa mga kababayan. Pero bakit hahawakan ni Ombudsman? Kaya tuloy sabi po ni Adrian, paldo si bossing niyan. Ay, ray ko po uubusin nyo lang din naman. Oo nga. Kanino yaman nakatago sa US? Still Marcos? Ayan, nagtatanong po mga kaubayan ito, patuloy po natin panoorin yung video. Ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Ayan. Grabing Nagkamali pagkakamali po yan. ang BPI. At inamin naman at talaga naman nagkakamali. Oo. Paminsan-minsan. Kumbaga ay tao lang. Yes. Pero hindi natin pwedeng sabihing tao lang kasi computer So, computer lang. Hindi, nagkakamali
talaga, sir. Hindi Oo. perfect ang computer. Kahit Oo. maliliit na mga depositor, naloloko din Oo, sila. minsan bigla na lang magpapanik ka, nawawala yung deposito mo. Ayun ang nangyayari sa'yo. Anyway, eto ang problema. Mm. Ang lakas nilang sumigaw nung akala nila bilyon. Nung Kala nila totoo. kinorek na milyon, hindi naman nila kinorek ang sarili nila kasi mentally dishonest nga eh. Ayun. Etong iba na nasa House of Representatives Justice Committee, Opo. yung mga nagsagawa ng mini trial daw na wala naman sa konstitusyon doon sa House of Representatives. Hindi lang mentally dishonest, yung iba, ang papangit pa. Pero wala na tayong magagawa ron eh. Ito, grabe po itong post mga kababayan no, ano ba to? RC. Pansin nyo daw ba? Pansin nyo ba? Guys, wala nang nagaganap na korupsyon sa pamumuno ni PBBM. Lahat nasa tamang proyekto. What? Anong proyekto? Paki-state nga mga kababayan kung ano po yung sinasabi niyong proyekto dito. Ha? Kasi mukhang wala naman tayong nakikitang ganun mga karbi natin ha. O baka natutulog pa itong si Frihidiro. Ayan. Ha? O matulog ka na lang muna sir. Ano na talaga ang ibinigay sa kanila? Ng tadhana na pagmumuka, ano? Anyway, pangalawa, sabi ni Attorney Paulo Duterte tuloy, ano? Panelo. Panelo! Yes. Oh, Nagkamali-mali na ako. Bad comparison. Okay. Hindi naman. Okay Wala naman. Kakampi naman natin pareho yan. Okay. Sige Anyway, po. sabi niya, hindi mo talaga malalaman doon sa kinuhang report ng AMLAC. Kasi, ang tinignan nyo lang doon, yung mga covered transaction. Ayun. Yung 500,000 above, ang sabi niya. So, ito mga kaubayan, no, si Senator Rodante Marcoleta, yung caption dito, pilit pinagtatakpan ang flood control. Pwede ba pakinggan po muna natin to mga kaubayan? Ito. Kahit ano pang gawang flood control, ang kandado, yung baul, para sa ganon, yung baul ng Blue Ribbon, para yung skandal ng flood control ay talagang maibaon na sa limot at mailagay na sa isang kalagayan. Huwag lang nating sabihin dito, kahit ano pang gawin pan-distract. Sabi nga nung isang kolumnista, yung sinasabi ko sa iyo kanina, our institutions are fast failing us. Mabilis na talagang ano. Faster than our leaders' capacity to contrive anything to hide something from us. Mas mabilis itong pagbulusok ng ating mga institusyon kaysa bilis nila na mapagtakpan ang mga pangyayari mula sa ating pagkaunawa. Hindi nila may tatago yun pag gano'n, Sen. Kaya nga, kaya yun. irrelevant na nga sasabihin nga natin hindi natin alam. Kailangan pa ba nating pag-isipan, makukunbik kaya si Vice President Sara o maakwit? Parang hindi na yun ang point eh. Kahit na sino pa yung maging Senate President, ano pa ba yun? Importante ba sa ganitong kalagayan ng bansa natin? Mukhang hindi na validong ano yun, Sen. Mukhang hindi yun dapat. So yan mga kabayan, kaya naman pala pilit nilang ipinupush itong impeachment kasi yan po ang pangtakip no dito po sa flood control mga kababayan. Mahiya naman kayo, sabi nga po no. kasi alam nyo, eto po yan kasi akala ng mga tao, yung report na yon lahat naka-report. Withdrawal Sino at gusto deposito. Hindi po. Kung wala Ganito namang po kasi tinatag- yan ang naka-report sa AMLAC. Buksan na. Dalawa po yan under the Anti-Money Laundering Act. Malinis naman po Covered yung kanila. transaction, automatic po yan. Vlogger. 500,000 pataas. Covered transaction yan. Anong ibig sabihin covered transaction? Whether you like it or not, papasok sa system yan, ire-report yan sa Anti-Money Laundering Council o Ayun. AMLAC. Okay. Meron namang sinasabing suspicious transaction. Yan ang suspicious transaction report. Opo. Kahit hindi 500,000, let's say 150,000 lamang o 200,000, pero kahina-hinala, di ba? Opo. Ay i-report din po yan. Yan ang discretionary sa bangko. Ang bangko nagdedetermine na, kahina-hinala ito, i-report natin sa AMLAC. Yan.
Ngayon, pag hindi covered transaction, okay, at hindi suspicious transaction, hindi po nire-report. O let's say, pumasok 600,000. Okay. Okay. Parang ako, yung bank account noong Borracho Films. Akala mo, ang laki-laki ng papasok, kita, di ba? Opo. Pero hindi mo alam, ikakalat mo yun. May mga bayarin. Halimbawa, pumasok, let's say na lang 1M. Pagkatapos, unti-unti, kukunin mo yun kasi babayaran mo yung director, babayaran mo yung artista, babayaran mo yung post-production, babayaran mo yung mga utang mong renta ng camera. Yung 1 million, hindi mo alam, ang Palit natira ng na lang palit. sa'yo, 250,000 na lang. Oo, akala mo, ang yaman ni Ang Atty. laki-laki Tomasio, pala, kumita ng 1 no? milyon. Hindi po kita yon. Ayun. Yun po ay pasok. So, yung 1 million, covered yon. Covered Okay. transaction yon. Opo. Okay. Yan ay ire-report sa AMLAC. Pero, siyempre, maglalabas ako 100,000 para kay Direk. Tatanong ng bangko, Sir, bakit yung pina-fund transfer? Kasi may utang ako sa direktor. Tinatanong ng bangko pag Opo. nagpa-fund transfer ka Tinatanong. kung anong reason. Opo. Ito yung kontrata. Para, Okay. Bakit mo binibigyan itong taong ito, yung RSVP, ng 150,000? Ay, renta po yan sa camera. Yan, Gamit. nasa yung camera truck, yung mga tao. Kasi, siyempre, pag nagpaparenta yung mga camera rental ng camera, hindi naman mag-isa pupunta yung camera. May mga kasama yun. May kasama May rin tao yun. yun. May tao rin yun. Hindi lamang magdadala, ngunit mag-ooperate. Siyempre, kung ikaw may-ari nun, mahal yun eh. Opo. Siyempre, gusto mo yung sarili mong tao nag-ooperate. Dahil silang ano nun eh. Sila nakakaalam may-ari. kung paano yun. Binabayaran din po yun, cargo rin yun ng producer. So, maglalabas, magkano yan? 150, ito po yung resibo. Opo. Ito yung invoice ng RSVP. Hindi na suspicious transaction yon kasi justified. Opo. Hindi siya covered kasi below 500,000. Hindi na marereport sa AMLAC. Okay? Ayun. So, sa records ng AMLAC, ang nakita lamang nila, yung 1 million na pumasok. Yung unang bagsak. Akala, kasi covered transaction yon kaya Ayun. nalaman nila. Yung mga lumabas, na siguro 80% ng 1,800,000 ang lumabas. Mga kababayan, putulin muna na saglit ha. Ito, napamura ha. Ayon po dito sa Abante News Online. Sabi po ni Vince Dizon, mga kababayan, puta, wala kasing malasakit ang mga tao. Yan ang problema. Aba, basahin nga natin yung kabuuan ng balitang ito, mga kababayan, no? Napamura na lamang si Department of Public Works and Highways, DPW Secretary Vince Dizon sa mga hindi matapos-tapos na infrastructure project ng pamahalaan. Ayan ha. Sa kanyang pagbisita sa Occidental Mindoro, tiniyak ni Dizon na natapos na ang Odalo Bridge sa Abra de Ilog. Wala daw malasakit ang taong bayan kaya hindi natatapos yung mga project mga infrastructure, project ng pamahalaan. Ano ba ito? Nilalahat mo ba? Or isolated na ano lang yan? Isolated case lang yan, mga kababayan. Di ba? May biruin mo, mga kababayan, no? Taong bayan pa ngayon ang sinisisi ni Vince Dizon. Sabi niya minura niya pa, puta, wala kasing malasakit ang taong bayan. Taong bayan pa talagang walang malasakit? Sino po ba ang nangungurakot, mga kababayan? Sino po ba ang nagnanakaw sa kaban ng bayan? Taong bayan ba? O kayong mga taga-gobyerno? Hindi, nagtatanong lang po tayo, mga kababayan, kasi medyo masakit pong pakinggan itong sinasabi ni Vince Dizon dito. Diba? Na taong bayan pa ang sisisihin nila? Ganon? Aba, eto po ang naging komento ng ating mga kababayan, no? Sabi po ni Martin, punta ka dito sa Chaong, wala pang pandemic, ginagawa na ang tulay. Hanggang ngayon, ginagawa pa din. Napakadelikado sa nagkakasalubong na sasakyan. Kikilos lang naman kayo pag may na-aksidente na. Ayan, mga kababayan. Sa Cavite, madami di mo puntahan. Ayan. Totoo naman, marami dito ang trabaho lang, walang personalan. Kahit sa karumal-dumal na yung gagawin. Ayan, mga kaubayan. Flood control scandal yung mayroon ka. Congressman kasi ang may hawak ng budget dyan. Kaya paano matapos-tapos ang mga yan? At saka bakit mo isisisi sa taong bayan? Sa mga politiko mo?
isisiyan. Sabi po dito ni Jabet, kupal ka. O kupal ka daw. Good luck, fake wrong trolls, Duterte vlog, stop. Bakit naman kami gi-stop, no? Anyway. Ano pong masasabi niyo dyan kay Vince Dizon? Mukhang ano na, bibigay na si Vince Dizon dito sa DPWH. Mukhang hindi niya na kayang kontrolin to, mga kababayan, no? Ay nako. Pero wag mo lang sisihin yung taong bayan kasi napaka ob mo naman kung taong bayan pa ang sisisihin mo. Pera na nga ng taong bayan ang ninanakaw ng mga hinayupak ng mga korap sa pamahalaan tapos sisisihin mo pa sila. Aray ko. Opo. Na bayarin, hindi nila nakita yon kasi hindi suspicious transaction, hindi rin covered transaction kasi yung 800 million, utay-utay yun eh. Opo. Akala lang nila pumasok 1 million. Ayun. Kung baga sa box office, ang tawag po doon, gross. Gross income. Oo. Hindi neto. Oh. Ang neto yung kita mo. Opo. Halimbawa, yung Mama Sapano, pumasok sa amin 15 million. Okay. Hindi pa kita yon, gross pa lang yon. Bakit? Kasi ang gastos doon 33 million. Wala May pa mga iba. bayarin ka pa, hindi ka pa bawi, wala ka pang kita roon. Ayun. Kaya kung titignan mo, sasabihin nila, oh, may pumasok sa yung 15 million. Bakit hindi ka nagbayad ng tax? Teka muna, ang tax po ay yung net, yung Opo. kinita mo. Paano ka magbabayad ng income tax kung walang income? Wala. Pumasok 15, lumabas 33. Well, hindi income yon, di ba? Ang tawag doon ay lugi. Takilya, pero nakabawi po kami sa Netflix. So, okay na po. Kumita na ng konti. Tayo naman ay hindi naghahangad ng malaking kita sa pelikula. Ang importante yung Mama Sapano ay naririyan yan at ako ang Borracho Films ang may-ari ng rights niyan for 50 years. Opo. At makabuluhang pelikula yan sapagkat dyan inilalatag yung kabayanihan ng 44 na napatay sa So yan mga kababayan, no, ito pasadahan din po natin to yung caption po ng kanyang post, no, si PBBM. Sabi po dito, mag-adjust muna ang baha sa mga plano ni BBM. Tsaka bilang side na muna ang aayusin para hindi babaha sa susunod na yang kabilang side. Aba, ito pakinggan po natin to mga kababayan. Kabila. Ang susunod na problema na kailangan natin lutasin ang pagkolekta ng basura. Dahil ang nangyayari dito, pag pumapasok na yung tubig, dala yung basura, nababara na naman yung ating mga drainage. Kaya magpapatulong tayo sa local government. Patulong. Hihingi tayo ng tulong kay Mayor Joy at sabihin natin kung pwede ay gawa tayo ng sistema para tuloy-tuloy ang pag-declogging. Pagka naayos natin yan, palagay ko mararamdaman. Ngayon pa lang nararamdaman na raw nila na hindi na tumataas yung tubig. At kapag may tubig na umiipon dito, ay mabilis naman mawala. Hindi kagaya ng dati. Dito pa lang ito, sa 1/2 pa lang ito, kalahati pa lang ito. Gagawin din natin yan dun sa kabila para talagang mabilis ang takbo ng tubig, mabilis ang paglabas ng tubig at hindi na mababaha rito sa Pusang gala mga kababayan, pinagmalaki. Pinagmalaki ni President Bongbong Marcos Jr. Kabilang side pa lang pala. Yung kabilang side gagawin pa lang. Ay, pwede ba tapusin nyo muna yan bago mo ipagmalaki? Baka mamaya ma-onsyamin na naman yan mga kababayan. Di ba? Palagi nyo kasing inuunahan yung mga proyekto ninyo. Hindi pa tapos, pero kung i-report ninyo, parang tapos na. Hinayupak. Kabila pa lang pala yan mga kababayan, yung kabila wala pa. Di ba? Ay naku naman Mr. President, tapusin niyo po muna kasi lahat, no? Bago niyo ipagmalaki sa taong bayan, nakakahiya naman po yan. G. Araneta Avenue dito sa Tatalon. Magandang umaga sa inyo lahat. Nandito tayo sa Tatalon sa G. Araneta Avenue at dahil binabalik-balikan natin ito dahil dito ang isa sa pinakagrabe na magbaha. Well, anyway mga kababayan, wag na po natin tapusin yung video. Baka mamaya hindi kayo makapagpigil mga kababayan, no? Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below at syempre wag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.